Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Alright, pagbati, magandang araw and welcome pong muli sa Alagang Amosob, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSOP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng AMOSOP para sa mga miyembro at dependents ng ating unyon. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers, ang mga bagong bayani po ng ating bansa. Ang Alagang Amosob ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shout out sa mga miyembro po ng AMOSOP, hello, at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakikinig sa atin. Alagang Amoso dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Ayan, konting flashback lang po. Last week, ang topic natin ay the love and strength of a seafarer's wife. At nakasama po natin sa programa si Mrs. Cristina Serrero o si Miss Tin, isang seafarer wife at miyembro po, aktibong core group member ng CFAM International. Ang dami po nating natutunan sa kanya tungkol sa pagpapatibay ng relationship ng isang seafarer at kanyang spouse at of course yung family relationship po nila. Ayan, welcome na naman sa isang makabuluhang episode ng Alagang Amosob ngayong Women's Month. Patuloy nating pinapaalalahanan ang bawat isa tungkol sa kahalagahan ng holistic well-being, hindi lamang para sa kababaihan, kundi para sa buong pamilya. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin at tututukan natin kung paano ba natin mapapanatiling malusog at balanse ang ating katawan laban sa mga sakit. Upang gabayan tayo sa paksang ito, makakasama natin ngayon ang isa sa mga eksperto at naglilingkod na doktor po mula sa AMOSOP Seamen's Hospital Manila. I'm sure familiar po siya para sa mga pumupunta sa ating Seamen's Hospital, no? Department of Family and Community Medicine. Let us all welcome Dr. Riza Monique Olayer. Ayan, Dr. Monique, kumusta po? Magandang araw po sa lahat ng listeners ng Alagang Amosob. Magandang araw din, Ma'am Camille, at sa staff ng Alagang Amosob. Thank you so much po for inviting me today. Ayan, thank you so much sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon, Dok. Dok, madalas natin marinig yung terminong metabolic syndrome. I'll jump right in. Maaari po ba niyong ipaliwanag kung ano ba ito at bakit po mahalaga na maintindihan ito para sa pangangalaga sa ating kalusugan? Of course, ma'am. Ang metabolic syndrome ay koleksyon ng metabolic problems sa katawan na nangyayari kapag masyadong heavy sa calories at saturated fat ng ating diet at hindi sapat ang ginagawa nating exercise. So, ang mga risk factors po ng metabolic syndrome ay very understandable na connect natin siya sa metabolic diseases. Ito ay ang obesity, physical inactivity, some hormonal imbalances sa katawan. Pwede rin meron tayong genetic predisposition, yung aging na rin, at ang pinaka-importante sa lahat, ang pagkakaroon ng kondisyon na tinatawag na insulin resistance. Now, simple lang ang criteria na ginagamit ng mga doktor para ma-diagnose ang metabolic syndrome. Dapat lang ma-fulfill ng isang pasyente ang mga sumusunod. Okay? Yung pinakauna, actually nagagawa ito sa bahay. So, kung meron kayong measuring tape, pwede nyo gawin sa bahay. Yung waist circumference po natin. So, yung measurement po niyan, yung 90 centimeters o mahigit
35 inches, no? Para sa mga lalaki at mahigit 80 centimeters or 31 inches naman para sa mga babae. So isa na po yun na criterion na metabolic syndrome. The rest naman ay kailangan ng check-up, no? Yung pangalawang criterion is mataas na triglyceride or bad cholesterol level sa katawan. Yung pangatlo naman ay mababa na HDL or good cholesterol sa katawan. At yung pang-apat, yung blood pressure na mahigit sa 130/85 millimeters mercury at kinakailangan na ng gamot. Yung last po ay yung fasting blood sugar din po na mataas. So, kailangan rin natin talagang magpa-check up, no? So, kapag ang isang pasyente ay na-fulfill ang tatlo lang ang kailangan sa 5 mga nabanggit ko, meron na po siyang metabolic syndrome po. Oh, okay, Doc. Yung bad cholesterol, yung LDL level ba yun? Oo, yung triglyceride ay isang type ng bad cholesterol. Yung LDL ay bad cholesterol din siya. So, hindi kasali yung LDL sa criteria, no? Hindi ko lang alam okay. anong iniisip ng mga gumawa ng criteria, pero yung sinali po nila is yung triglyceride. So, isang okay. type ng bad cholesterol and then LDL na good cholesterol. Yun yung sinali nila sa criteria. Okay. Doc, HDL ano pala. pong connection ng mataas na blood sugar, high blood pressure, cholesterol at belly fat sa ating overall health? So, ibig sabihin ba, kunwari, may ganyang criterion yung tao, hindi siya generally healthy? Kailangan i-address na, no? Opo, oo. Siyempre, yung mataas sa blood sugar at cholesterol na maaaring naging dahilan din ng pagtaas ng blood pressure, no? Tsaka yung pagkakaroon ng belly fat, sobrang sama po talaga nito sa ating overall health. Maaaring wala tayong naramdaman. Siyempre, yun yung unang naisip ng mga tao. Wala naman akong naramdaman. Tapos, diagnose ako ng ganitong mga sakit nung nagpa-check up ako. Pero, gayon pa man, kailangan pa rin silang gamutin. Kasi maaari silang magdala ng mga komplikasyon tulad ng mga kinatatakutan nating stroke o heart attack. Ito yung mga sakit na parang biglaan, pero when in fact, hindi siya nangyayari like overnight lang. So, yun yung mga simula ng mga sakit na yun. So, kailangan talaga natin silang magamot. At syempre, sabayan na rin ng yung pinakagusto ko sanang pag-usapan ngayon, yung balanced diet talaga, tsaka exercise, no? Kasi nga nabanggit ko na yung metabolic syndrome ay gawa ng pagiging unequal ng pagkain natin tsaka yung exercise natin. So, yung mahalaga, yung pagkain ng balanced diet, pinakaano lang naman, syempre kapag iniisip natin yung balanced diet, parang naano na tayo, parang dapat ba puro gulay? Kaya mahal ng gulay. Oo. Medyo challenging nga siyang pag-usapan, pero may mga keywords lang naman tayong tandaan, no? Yung balanced diet, syempre, rich lang dapat siya in whole grains. Yung whole grains. And syempre, yung keyword na fruits and vegetables. Unfortunately, kasama talaga yon, no? Yun yung pinakakailangan natin may pasok sa diet natin. Lean meat, no, yun. Pwede rin yun. And fish actually is a good source na of like balancing your diet. At syempre, pag-iwas sa mga processed foods, red meat, mga pagkaing matataas sa saturated or trans fat. Nakikita naman yan sa mga food labels natin na pag nag-grocery tayo. At saka kailangan din babaan yung salt intake natin tsaka sugar sa diet natin. Yun, matatawag mo na yun na balanced diet. Nothing complicated about it. Kailangan lang talagang motivation lang na yun yung bibilhin natin kapag nag-grocery tayo. Yung hinahanda natin sa ating pagkain. Syempre, on the other hand, kailangan din mag-exercise, no, para sa overall health natin. So, ayon sa mga studies, mas nakikita ang benefits ng exercise if we are able to do, etong kailangan natin tandaan, 150 minutes per week. 150 minutes per week? Ganun yung requirement, Doc? Parang medyo... Doon mo nakikita yung talaga yung benefits, no? At may caveat siya, 150 minutes per week na moderate intensity, aerobic physical activity. So, sa mga hindi familiar, clarify ko lang, malalaman natin na moderate yung ginagawa nating exercise, no? Moderate intensity siya kung, medyo funny ito, pero para mabilis siyang tandaan. Moderate na siya kung kaya pa nating magsalita, pero di na natin kayang kumanta. Okay. Yan yung moderate. Para palaging tinatanong kasi ng mga pasyente ko yan. Tapos kasi parang paano ba yung moderate? Medyo tinry ko sa sarili ko para ma-explain ko. Yun, kayang magsalita. May words ka pa, pero hindi mo na kayang kumanta. So, parang you're breathing fast, mainit na yung katawan, may pawis ka na, pero hindi naman yung parang halos
maano ka na kasi iba na yon, vigorous exercise na yon. Kailangan mo lang yung moderate. And syempre, yung type na exercise, yung pinaka-recommended talaga is aerobic. No? Oh, aerobic. Depende na sa'yo kung gusto Zumba, mo. ganyan, Oo. or- Zumba, yung buong katawan. So, Zumba, ano pa ba? Cycling, jogging, swimming, mga aerobic yon. So, yun yung recommended lang talaga na. At nasa tao na yun, kung gusto nilang i-mix up yung resistance training, yung mga weights, nasa kanila na yun. No? Siyempre, kailangan nila magpa-guide sa ano na yun. So, yun yung talagang Dapat kailangan nating gawin. Gamot, diet and exercise. Diet and exercise. Okay, Doc, sorry, medyo balik lang tayo sa diet. Kasi syempre, ang hirap naman bigla baguhin ang diet. Lalo na galing tayo sa holidays, di ba? nga. Ako personally, hirap akong ayusin yung diet ko. Kasi okay lang ba, Doc, na pwedeng no rice muna or muna ako, magdagdag lang ako ng konting quinoa or something. Pwedeng unti-unti ba yung ganun, Doc, yung pag-ayos ng diet mo? Yung ano po, yung unti-unti, yung step by step. Step by Oo, step. syempre, kasi kapag naging habit na natin yung certain diet, no, tapos may tinatry tayong i-hit yun, gusto nating mas maging balance yung diet natin, at gusto nating mag-cut down ng calories, syempre, wala pong yung problema yun. Pwede tayong mag step by step nga, para sumakses. Oo, parang Sa yung natin. micro habits yung topic namin the other week. Maliliit na bagay, mga little changes na you barely notice every day hanggang sa maging na rin siya. Mo na siya, maging nakasanayan mo na. Tapos di mo na napapansin na parang, na-change ko na yung diet ko. Yung ibig sabihin niyo, na-change ko Yes, na yung Doc. diet ko. Walang problema yun. Hindi naman biglaan kasi syempre wala namang pagbabago na nangyayari overnight at magtutuloy-tuloy, no? So, kailangan motivation lang talaga. And you can actually do that para sa Paano yung kasi daming mga fad diets na lumalabas, Doc, eh. Kailangan bang mag-consult muna sa doktor gaya mo bago mag-engage into, like, for example, mag-uumad ako, 1 meal a day ako, or magbo-broth fasting ako, or magwa-water fasting ako, di ba, para humina yung ko. Dapat ba, Doc, nagko-konsulta muna bago mag-start ng ganong fad I would diet? say ideally yes. Kasi lalo na pag hindi ka regular nagpapa-check up, kailangan talagang malaman mo muna yung overall health mo at kailangan may guidance ka. Kasi syempre iba-iba naman tayo ng galing sa research, no? And we're doctors, mga other nutritionists, mga other professionals when it comes to diet and exercising, no? Andito naman kami talaga, pinag-aralan namin yan. So better if magpa-consult talaga na if you want na healthy sa'yo. Kasi yung goal natin is individualized, yung plans natin. Meaning, nakasangkap sa'yo yung yung changes mo, no? Yung diet mo, tsaka yung exercise mo. Syempre, ayaw naman nating mapunta sa punto na nagkasakit ka dahil nag-umad ka lang, Or nag-intermittent yung keto, fasting ka. yung ganon, Oo, keto. yun. Actually, oo. Medyo problematic kasi pag tinry mo i-adapt sa sarili and wala kang enough information para malaman kung paano siya ni-receive ng katawan mo. So, I would highly recommend na punta muna kayo sa professionals. Wala namang kaso may gumagamit ng mga ganun, pero tanong-tanong muna sa mga reliable sources, sa mga professionals para maayos yung gusto nating ma-achieve. Ayan. Okay lang na nang ayusin yung diet or mag-follow ng mga fad. Pero mas maganda mag-consult muna. Kung akma ba sa katawan mo yun. Kasi baka mamaya, pwede ka raw mag-fats basta walang rice. Pero yung pala, mataas yung cholesterol mo. Mahirap na kasi sometimes it will work for one person but not for another. So, kailangan talagang Iba-iba kasi talaga tayo, nakafit Doc. sa'yo. Oo, totoo yan. Talaga ba, Doc, dapat regularly monitor yung BP? Yung monitoring po ng BP depende po sa tao ulit. No? So, kung marami tayong risk factors sa tinatawag na atherosclerotic disease, which is yung nagbe-build up yung cholesterol plaques sa katawan, as early as, I think, based on guidelines, 18 years old, pwede ka nang everyday na BP monitoring para malaman kung mataas yung BP mo. Pero if average naman, healthy adult, so far sa mga check-ups, palagi namang clear, siguro mga 40 years old, start kayo ng BP monitoring para malaman if nag-perform kayo, nagde-develop kayo ng high blood pressure. Ano uli yung normal BP, Doc? Ngayon, medyo stricto na siya, no? Unfortunately, 120/80 millimeters per mercury na yung normal. Lampas doon, elevated na, tapos hanggang sa magsa stage 1 ka na at 130/85. Okay. Yun yung nakalagay sa ibang guidelines, depende sa titingnan mo. Pero normal is less than or equal to 120/80. So, paano doon kapag kuwari, nag 130/80
90-something, kailangan na ba agad magpa-consult sa doctor or pwedeng i-address muna sa bahay? Sa bahay. Paano ba yung doc? Yung cornerstone nung pag-ano ng high blood pressure is diet and exercise pa rin. Yung mga nabanggit ko. No? Walang lifestyle modifications pa rin talaga yung first line. Tapos syempre, titingnan mo na yan kung nag-work siya. No? Mga, let's say, sa amin, kung nagpa-consult ka kagad, mga a month or so, titignan ko nag-work siya. Kung hindi talaga at compliant ka naman sa changes ng diet and exercise na sinabi sa iyo, pwede ka mag-start na ng ng medication sa time. Pero I think, kasi nag-monitor ka, 'di ba? Nag-monitor ka tapos sinabi, alam mo na yung normal. Best to check up pa rin, no? Para yun nga again ma-advise ka kung anong gagawin, tapos malaman natin kung paano yung maayos na monitoring ng BP kasi may mga din yan may mga instructions rin kung paano mag-monitor ng BP, no? Kasi minsan may mga times na tumataas yung BP, hindi pala yung totoong BP mo talaga kasi parang may masakit sa'yo. Hindi ka nakakain ng maayos, medyo puyat, aakit talaga yung BP mo noon. So, kailangan ding pag-usapan ng sino may alam kung paano mag-monitor ng maayos ng BP. Ayan, thank you, Doc. Now, yun doon naman po sa part na exercise, Doc, nabanggit niyo yung aerobic. Paano, Doc, kung kuwari, ang type ko lang na gawing exercise, pilates, o kaya yung mga yoga, okay lang ba yung ganun? Actually, aerobic pa rin yun. I would think na, basta, hindi naman kailangan laging high intensity. Anything, moderate lang tayo. Anything that entails entire body. No? Yun. Aerobic, I think I would categorize it as aerobic pa rin. No, tapos yun nga, if you want to mix it up, tas you go beyond the 150 minutes per week na recommended, walang problema yun. Pero if medyo yun nga maraming sakit or may mga concerns sa katawan or hindi sigurado, best to again consult a professional para mag-guide ka rin kung paano magdagdag ng mga variety sa exercise mo kasi baka boring pala yun. So ulit-ulit lang. So yung 150 minutes across all ages yun, Doc. Yun ang recommended. Moderate. Tapos kailangan lang yun nga alalay lang din. Syempre kung nasa extreme ages tayo, medyo alalay lang din sa kayang gawin, no? Ayan, Doc. Thank you so much. So, diet and exercise. Ayan. Keywords of the day. Keywords of the day. So, usapin naman, Doc, ng since magwe-Women's Month tayo, sa usapin ng kababaihan. Yes po. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin ano yung PCOS, Polycystic Ovary Syndrome, at ang menopause. Paano po nakakaapekto ang mga ito sa hormones at pangkalahatang kalusugan ng mga kababaihan? Naku ma'am, malaki ang role ng hormones, ma'am, sa metabolism ng mga babae. As I've mentioned, kanina, isa sa mga drivers ng metabolic syndrome ang hormonal imbalances. At typical sa mga babaeng may PCOS at menopause, ang imbalance of hormones. Yun yung pinaka-definition talaga ng dalawang sakit, no? Pinakauna yung PCOS, yung Polycystic Ovarian Syndrome. Ito ay, medyo maging technical tayo, ha? Nagdudulot ng decrease siya sa female hormone na estrogen. Alam naman natin yung estrogen, no? At pag-akyat naman ng male hormone na androgen. Hindi dapat nangyayari sa mga babae yun, no? Kaya kung yung mga familiar sa atin ng mga sintomas ng PCOS na nagiging irregular yung regla, explainable yun kasi nga bumababa nga yung estrogen. At yun nga, nagkakaroon din ng acne problems, parang nagkakaroon ng buhok sa mga areas na wala dapat yung babae, no? So yun yung known na sa atin na symptoms ng PCOS. Unfortunately, hindi alam na nakakarami na may metabolic problems din sa PCOS kasi masyadong technical na tayo. Pero yung mga estrogen, mga sex hormones natin, no? Whether male or female hormones, meron kasi silang nakatie-in kasi sila, may relationship sila with cholesterol. Tsaka insulin sa katawan. So, kapag nagkakaroon ka ng problem sa hormones mo, sex hormones mo, matik na yon, magkakaroon ka talaga ng mga problems sa metabolic side mo. So, sa PCOS, if alam ninyo, common din sa kanilang obesity, no? Sa mga babaeng may PCOS, mataas din cholesterol na nakarami sa kanila at yung insulin resistance din. Later on, may iba na nadadiagnose ng diabetes. Ano po yung insulin resistance, Doc? Can you tell us more about that? Yung insulin resistance, syempre palagi kong sinasabi, di ko in-explain. Yung insulin resistance, sa madaling sabi, insulin,
Ito yung hormone na nire-release ng katawan matapos natin kumain. So, kapag busog tayo, insulin lalabas yan, galing pancreas. At ang effects niya ay parang iniinganyo niya yung mga muscles natin, fats, livers, basically all organs na tanggapin yung glucose o yung sugar na na-ingest natin yung kumain tayo. So, para, pag napunta na siya sa cells, gagawa din ng energy yung cells. So, ang insulin resistance, from the word itself, ay tawag sa kondisyon kung saan nire-resist ng mga organs ang effects na ito ng insulin. So, dahil dyan, yung sugar hindi na aangkop doon sa mga cells natin. At dahil dyan, umaakyat yung sugar sa blood. So, yun yung nagiging problema. So, yun nga, papuntang diabetes talaga siya. At yun nga, key factor ito sa nangyayari pag merong PCOS yung isang babae po. Okay, so it has to do with rin pala talaga, no? Hormones, tapos yung sugar level. Parang it reflects sa kailangan natin ng balanced diet kasi kailangan natin ng balanced hormones. Yes. So, Doc, syempre, yung mga seafarers natin, iba naman yung environment nila on board. So, para sa mga seafarers natin, lalo na sa mga women seafarers natin na may limitado yung galaw nila on board, minsan hindi naman nila kontrolado kung ano yung food na sinaserve sa kanila sa barko. Ano po yung pinaka-practical at realistic na paraan para mapanatiling malusog yung pangangatawan nila sa barko? Syempre, they're there for months and months on end. Yun nga, tagal na sa barko. No? Actually, napagnilayan ko to kasi palaging marami akong nagpapakonsulta sa akin. Na yun talaga yung main problem. Syempre, yung script ko sa OPD is yung balanced diet, ganyan-ganyan, exercise, tapos parang minsan yung mukha nila parang So, gets ko naman yung challenge, no? Kapag working tayo, kahit siguro hindi nagbabarko, kapag working ka, you're on the go ka, para nakakalimutan mo yung sarili mo. Siguro, specifically sa mga nagbabarko, no? Lalo na yung mga seafarer women natin, between diet and exercise, baka mas makokontrol nila yung exercise. Yun yung naano ko sa pattern ng mga So, yung pinaka-first na kailangan nilang gawin is i-avoid yung pagiging sedentary sa barko. So, alam mo kapag may day off ka na or parang binibigyan ka ng break from work, mas pinili natin humihiga, tapos manood ng TV or kung ano, or mag-scroll lang sa Facebook or TikTok. Yun yung pinaka-no. If you catch yourself doing that, stop ka na. Mag-move ka na lang instead. Parang medyo may deliberate choice din talaga na nangyayari. So, kailangan talaga mag-set aside ng time for exercise. Move, stretch, or kahit just yung konting walk around. movements lang. If you only have like a 15-minute break, why not do gentle stretching on the side, no? And if yun nga, yung sinabi ko na 150 minutes per week na recommended na para makita mo yung benefits ng exercise, pwede mo siyang hati-hatiin. Pwede nilang hati-hatiin kung kailan man nila gusto. Pwede silang let's say, paano ba, yung math natin. Yung pabor sa kanila, pwede silang mag 30 minutes a day, 5 times a week, na-hit na nila yon. Pwede nga nilang hatiin yung exercise nila in a day. Pwede silang mag 30-minute morning exercise, tapos meron silang 30-minute evening exercise in a day, gawin nila 3 times a week, or mas hati-hati pa. Wala namang kaso yun, na-hit mo na siya, no? Basta just keep moving. Kahit Yun small lang talaga. movements lang. Kasi syempre, medyo limited din yung space sa barko. Magkonting tricep dips ka lang sa may... Totoo yan. O kaya push-ups or sit-ups or plank. Kaya minsan, di ba, may mga ibang mga tao na sobrang addict sa exercise na parang, ano ba to, naghihintay nga lang tayo ng bus or ano ba, tapos biglang nag-aano na siya sa gilid. No, good idea yun actually, no? While Move as waiting. much as you can, no? If malapit lang naman, walk ka, maski yung paggawa ng household chores, sige, gawin mong exercise na kasi why not, diba? So, as long as you keep moving. Or take the stairs instead of the... Take the stairs instead of the elevator. Maliliit na bagay na yun. Just incorporate it in your daily activities. Mahihit mo na yung sinasabi natin na recommended. At believe me, you can find talaga parang lightness in yourself, tsaka makita mo yung benefits ng exercise. Yung sa pagkain naman, kasi yun nga, kailangan talaga dalawa yung kinokontrol natin, mas mahirap atang kontrolin para sa kanila. Kasi minsan kung ano lang hinahain sa barko, di naman sila pwedeng mamili. Gets ko naman yun kasi baka sabihin, diba? So in a way, parang kailangan din nating payuhan yung sino mang mga in charge sa diet nila sa barko na magkaroon ng healthy choices kapag nagluluto, no, sa barko, kung anong hinahain nila sa mga empleyado nila. Pero kung di talaga maiwasan, since I think mas madali talagang i-store ng pangmatagalan yung mga processed foods, no, like realistically speaking,
thinking mas mabilis silang dalhin from land to like on board. Siguro pag ganun, kung yun lang talaga yung nakuha nilang pagkain, mas maging mapanuri na lang sa mga hinahain para sa kanila at do portion control. Portion Oo. control. Ibig sabihin, limitahan na lang hanggang sa as much as possible. Kung ano man yung mga unhealthy foods na naiihain sa kanila. At kung magka-access man sa fruits and vegetables, go ng go. Pag Kumain ng doon, bumawi ng Pag ng may pagkain. access sa whole Oo. food. Para yun nga, may balanse pa rin tayo sa exercise Actually, natin. Tsaka sa isa yan, diet. Dok, sa mga trinatry nating pag-aralan ngayon. We are supporting some studies, ongoing studies by the World Maritime University and the ITF Seafarers Trust. I think they're conducting a study on the quality of food of the nice. seafarers. And of course, Kailangan, we're waiting for the the results of their study, of their research, no, para pag lumabas yung resulta, i-push pa natin yung ating kampanya, no, para mas ma-improve yung quality ng pagkain ng mga seafarers Tama. natin on board. Kasi syempre, 'di ba, kung ano yung quality of food mo, yan ang quality of life mo, 'di ba? Nasa It's loob, what sa you labas. fuel, 'di ba, your body. At saka syempre, yung long-term effects kung puro process yung kinakain mo or unhealthy food. Matagal sila sa barko, 8 months. yes. Akalaan mo yun lang kakainin Oo. nila. Oo. So, minsan nga longer pa, hindi Oo, ba, yung longer kontrata yung iba. pa. Minsan, pag may delay sa crew change and ganyan. Mag-extend. Anyway, so yan yung isa sa mga natin, no? Gusto nating i-push. Buti naman. Oo. Yes, oo, no? Para Si yung problema quality of talaga, food. So, kaya we're really looking forward to that study being conducted by the ITF Seafarers Trust and the World Maritime University. If I'm not mistaken, kung meron pang ibang involved na institutions sa study na yan, sa Abangan quality ko of yan. food ng mga seafarers natin. And, ayun, Doc, last message mo na lang, no? Sa ating mga listeners, lalo na sa mga onboard natin na listeners. Payo mula kay Doc Olayer para sa pagpapanatili ng healthy overall health on board, no? Yan, Doc. Ayun na, paulit-ulit lang talaga. Ulitin ko, ang mga metabolic diseases po are silent until they are not, no? And ika nga nila, prevention is better than cure. No, gamit na siya. So, galing magpa-check up sa inyong mga doktor, suriin ding mabuti ang mga kinakain natin sa pang-araw-araw and make healthy choices sa pagluluto. Huwag din kalimutang mag-set aside ng time para mag-exercise. Again, mahalaga po na pangalagaan natin ang ating mga sarili dahil isang paraan na rin ito para mapangalagaan natin ang ating mga pamilya. Mahirap po magtrabaho para sa pamilya kung tayo ay may sakit, 'di ba? Kaya habang maaga pa ay sana yung gawin natin ang mga nararapat para mapanatiling malusog ang ating mga sarili. Eat well, keep moving, and you can do so much more for yourself and for your family na rin. And I understand, Doc, meron tayong Amosup Telehealth, no? Yes po. Sa Amosup Siemens Hospital. I hope we can share the details on the screen. Or if you have the I contact don't have number. it right now. Okay, but we Di can ko rin share it on the memorize. screen. Oo. Ayan, okay. Para sa mga miyembro natin, if you need to consult with our medical professionals, with our doctors sa Siemens Hospital, pwede po kayong kumonsulta through our Amosup Telehealth. Ayan, Yes pag po. on-board po kayo. Ayan. So, for more information po sa service units ng ating union at sa mga programs and welfare services natin, on your screens, andyan din po ang Amosup Contact Center, telephone, mobile, globe, and smart numbers natin. Paalala lamang po, para sa tawag lang po yung mga numero natin na yan. Meron din po tayong Amosup Official Facebook page and Amosup Official Facebook group kung saan po natin pinapaskil ang ating mga anunsyo. Sa Amosup Official YouTube channel naman po natin ina-upload ang mga episodes natin dito sa Alagang Amosup. At syempre, para po sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa mga service units, mga departments, at mga iba-iba pong programa at inisyatibo ng ating union, punta lamang po kayo sa www.amosup.org. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Salamat din po sa mga kasama natin syempre sa Radyo Pilipinas, si Miss Susan Aison, Milo Jonela, Jay Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, Jerome Toledo, Justin Osayas, at ang kaamusup natin na si Shane Lontok. Maraming salamat po, Dr. Riza Monique Olayer, sa inyong oras sa pagpapaliwanag at pagbabahagi ng mga napakahalagang kaalaman tungkol sa ating kalusugan. Atin pong tandaan na ang pangangalaga sa ating kalusugan ay hindi lamang nakabase sa kung ano ang ating nararamdaman
nararamdaman ngayon. Ito ay tungkol sa pang-araw-araw na pag-aalaga sa ating sarili dahil ang malusog na katawan ang susi sa masigla at matagumpay na paglalayag. Pagbati po muli sa lahat ng miyembro ng Amo Soup. Hello po at sa dependents din po ng ating union na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amo Soup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amo Soup. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.